Ayun. So, traffic. Pero, yun. Anyway, at least makakapagkwentuhan tayo. September 16, Monday. So, kakagaling ko lang ng bangko. Magkasama kami kanina ni Papa doon. May ginawa lang kaming transaksyon. And then, yun, tapos na. Nag-separate ways na kami. Si Papa uuwi na ng bahay. Nandun kasi si Mama. And then, tayo, pupunta tayo ngayon ng Rainbow Village. Of course, ang ating weekly check ng progress ng ating pre-selling dun sa duplex, no? So, maya-maya makikita natin. Traffic lang eh. Yesterday, birthday dinner yung kapatid ko. Kahapon niya kasi ini-schedule yung birthday dinner niya. Though yung actual birthday niya was last week pa. Nag-get together kaming family and then yung side din ng family ng asawa niya. Unfortunately, si Mama lang yung hindi naka-attend doon. Gawa ng hindi maganda yung pakiramdam niya, no? So, nag-pass siya. Pero sa tingin ko okay na siya ngayon. Gusto niya lang kahapon ng talagang pahinga para hindi lang ma-prolong, no? Nag-video ako ng maliit, kaunting kaganapan yung naging dinner namin kahapon. So, nag-send ako sa kanya ng video. I-share ko na rin dito yung sinend ko kay Mama na video clip lang. Yung parang yung itsura lang nung naging dinner namin kagabi. So, yung naging dinner namin kagabi is sa Azumi, sa Alabang Madrigal. Filipino restaurant. Ang pangalan is Romulos. Yan. So, ayan. Mapakita ko na yung video clip ngayon para makita nyo rin. No? Ma, eto kami lahat. Nandun si Ax, Pixar, si Dream. Nandito si Katie. Besides that, si Papa. Nandyan si Ate Sisi. Si Sky. I'm showing this to Mama Aida. Ito si Tinsel. Say hi to Mama Aida. Dek, sabi niya videoan ko daw, gusto niya makita eh. okay. This is the food. Ayan si Dayan. Ayan. Yang, para kay Mama daw. Videoan ko daw. Kasi wala siya eh. Ayan. Ayan sila. So ayan man, nag-umpisa na yung food namin. Sisig, appetizer, salad, gulay. Ayan. So, ito yung place. Ayan, ganyan yan. Ito yung lobby. Dito kami sa Romulos. Ayan. Ayun. So, yan yung naging kaganapan ngayon. And then, also, yung naging last vlog naman natin, ibinigay na natin kay Tinsel yung naging gift ko sa kanya para sa aming anniversary. So, as of now, tuwan-tuwa siya sa gift niya. Of course, di ba? Ang ganda-ganda naman kasi. And kahapon, bago kami dumiretso sa birthday dinner ng kapatid ko, dumaan lang kami sa Alabang Town Center. Bumili siya ng mga additional cases and protection para sa phone and sa watch niya. So, bumili siya ng mga, doon sa mga screen, di ba? Kailangan mong lagyan ng mga hydrogel protection something. Parang nung mga few years back, mga tempered glass yan eh. Meron pa rin naman tempered glass ngayon, pero ang nilagay ngayon dun sa phone ni Tinsel is yung mga hydrogel, yung mga ganyan-ganyan. Hindi ko na alam yung mga tawag niya. Kasi itong phone na gamit ko ngayon, naka-tempered glass lang naman to. Pinrotect niya, of course naman, para diba, hindi naman agad ma-damage ng mabilisan. So, yun. In the next days, mag-out of the country pala kami para sa aming wedding anniversary. Pero secret muna sa vlog na to, no? Malalaman nyo rin yan sa mga susunod na vlog. So, lalabas ulit tayo ng Pilipinas after a few months dahil yun nga yung last month of May, di ba, nagbakasyon tayo sa Europe. So, this time, lalabas ulit tayo. Pero secret naman muna, no? Marireveal naman yan sa mga susunod na vlog. And of course, iba-vlog natin yung magiging trip natin. Drive na tayo. I-check natin yung progress ni duplex natin, no?
Okay, so nandito na tayo sa Rainbow sa ating project na duplex. So yan, kitang-kita agad no na ito na yung pinakamukha niya no. Kailangan na lang ng mga iba't ibang mga parts pa rito para maging pulido yung ating project dito sa harapan. So maya-maya papasukin natin yung loob, i-check din natin hanggang second floor. So hindi pala maya-maya, ngayon na. Pwede na naman tayong pumunta. So pakiraan lang. Saan ba dadaan dito? Sige. Okay lang, no problem. Dito na lang tayo. Oh. So ito na. Na-semento na yung septic tank, no? So yan yung mga butas niya. So dito nga pala yung garahe ng car garage. Tapos dito yung entrance. Tapos yung una mong nakikitang unang pintuan dito is the restroom. Restroom yan. So pagpasok mo rito, living area. Tapos nandun yung stairs. Doon din tayo aakyat. So anyway, balikan natin tong car garage. Ganito magiging kalalabasan niya. Tapos doon yung gate mo. Yan. So nandito si na brother. Naglilinis, nag-aano ng semento, no? So tayo, try ulit natin makigulo. So ito na yung stairs niya. Again, dito yung living room. Same na same lang naman to sa kabila. Nandito tayo sa unit A, nandito sa kabila yung unit B. So kung ano yung landscape dito, yung layout dito, same na same, very identical sa kabila. So sige, akyat na tayo. So dito pala may space din. Ito yung kitchen pala, hindi ko pa pala nakikita before yung sa kitchen. Ayan, makikita mo naman. And then parang laundry area tong open dito. Ayan. So pipicturean ko na lang yan mamaya para may tayo. Documented yung ating progress dito sa duplex. So akyat na tayo. Good morning. So dito tayo sa second floor. Ito yung hallway niya. Papuntang 2 bedrooms, no? Tapos, ito si kuya nandito. Ito yung common CR. Common restroom, common toilet and bath yan. So, check natin yung one of the rooms. Dito tayo sa isang bedroom. Yan, pwede dito single or I think queen pa nga pwede, no? So, dito yung bintana. Fresh air. Same din dito sa kabilang bedroom. Yan. So, ganyan siya. So, proceed tayo dito sa hallway ulit. Again, dito yung toilet and bath. And dito yung magiging master's bedroom natin. Si kuya. Ayan, dyan yung master's natin. Ito yung master's bedroom. Dun yung toilet and bath natin. So, dito sa kabilang unit, same na same lang naman. Very identical nga, no? So, ito yung master's. Dun yung toilet and bath. Yun yung hallway. So, hindi lang tayo nakadaan dito kanina dahil mas maraming gamit, no? So, ayun. Kuhanan ko ulit ng litrato, no? Para ma-post ulit natin yung update. Ayun. So, Tuesday na tayo, September 17. And driving tayo para mag-deliver ng itlog. And palapit na ng palapit yung araw na mag-out of the country tayo. So, again, di ko muna sasabihin para naman may onting suspense, no? Pero basta ang sure niyan, lalabas tayo ng Pilipinas. And hopefully, maganda yung weather noon dahil simula kahapon yata or the other day until now, may bagyo pala dito sa Pilipinas. Ang pangalan is Bagyong Henner. Pwedeng Henner or Jenner. Yan. Yun yung bagyo natin ngayon dito sa Pilipinas. Pero dito naman sa Manila, buti na lang,
pahapyaw-hapyaw yung ulan, no, dahil may onting effect ni habagat. Hindi talaga direct dito si bagyo. I think ang inaapektuhan niya is Northern Luzon. Yan yung mga ano natin sa Luzon. I think Pampanga, Kuya Ching, yan kayo, Tita Doring, Ate Josie, yung mga nasa Pampanga, kaya ingat kayo, no. Yung mga sa Bataan, basta sa Northern Luzon, yun yung ano ni bagyong Hener. So sana sa Friday, pag aalis na kami papuntang ibang bansa, sana naman maganda yung panahon, kasi syempre pag hindi maganda yung panahon, malaki yung possibility na ma-postpone, ma-cancel or ma-delay yung flight natin. So ayun, yung magiging flight pala natin this Friday, ano pa rin to, part to ng aming wedding anniversary ni Tinsel, ang aming 10 years, no. So nagawa ko na yung isang part sa anniversary namin, is yung binigay natin yung gift, yung phone, no. So yun, tuwan-tuwa naman si Tinsel sa phone. Busy siya halos every night sa pagta-transfer, sa pag-navigate, sa pag-discover dun sa kanyang mga new features sa phone niya. So okay, ano muna tayo, deliver muna natin tong eggs, and then tignan natin yung mga mangyayari today, leading up to our out of the country na wedding celebration. At ayun, inabutan na tayo ng ulan. So ito yung pahapyaw-hapyaw na ulan, no? Tapos mamaya araw ulit, kukulimlim, tapos uulan. So ganyan lang yung weather natin. Ito lang yung effect ni bagyong Hener. So oras na mag-workout. And then dito sa pagpasok mo sa SM, meron na ulit silang LCD monitor. Countdown na ulit sa Pasko. So 99 days before Christmas. So pag pumunta tayo ulit sa mga entrance, pakita natin yung LCD monitor. Raymark, ewan ko kung nanonood ka pa ng vlog ko, no? Nasaan ka na ba? Kamusta ka na? Siya nga pala si Raymark. Siya yung gas attendant dito na pag nagpapagas tayo, madalas siya ang nag-a-attend sa atin. So sabi kasi nila, tinanong ko yung mga kasamahan niya, wala na daw si Raymark dito. Pero Raymark, kung nasan ka man, ingat. Power diesel, full tank, credit card, bayad, tapos points din. Yan. Alam mo, importante rin yung mga yung mga points, yung mga ino-offer ng mga gasoline station. Nag-accumulate ka ng mga rewards points, no. So hindi mo na mamalayan, nakakaipon ka na ng pwedeng pang gasolina ulit. Sa case ko, nakapag-redeem na ako ng dito, parang 800 pesos, no. So malaking bagay yun, 800 pesos, hindi mo mapupulot yun sa kalye, no? Tapos pambayad ng gasolina. So yun, pag nagpapagas ako, bukod sa syempre binabayad mo, sabihin mo lagi na magpapa-points ka. Ako kasi dito sa Caltex, dito ako nagpapagas madalas. Yung power diesel kasi itong kinakarga dito sa coaching to, no? So proactive ko lagi sinasabi yung points, kailangan ko yung points. Nasa app lang yun, ida-download mo yung app. Alam ko per kada mga gas station may kanya-kanya silang mga gimmick, may mga app din sila na nag-accumulate ka ng rewards points nila. So sa akin dito sa Caltex, hinihingi ko yung lagi ko sinasabi, magpapa-points ako, no, whenever. Kasi minsan nakakalimutan nila, pagbayad mo, yun na yung alis. Minsan ikaw rin nakakalimutan mo, di ba?
sarili mo. Sayang din. Wala naman mawawala kung palagi kang ng points. Kasi hindi mo mamamalayan, pag medyo maraming beses ka na nagpagasolina, nakakaipon ka rin ng magkano, no? So, ayun. So, ito yung sinasabi ko, yan, no? 2 times points pag nagpa-karga tayo ng power diesel. Yan. So, ayan yan. Okay. Kargado na ulit tayo ng diesel. So, yung nga, no, yung points, kaka-check ko lang dun sa app ko. Nakakaano na tayo. 170 points. Parang gano'n. 107. Equivalent nun, 170 pesos. Yun. So, yung ganon, either ipambayad mo ng buo, 170, or kung magkano yung total bill mo, let's say, nagpagasolina ka ng 2,000, ima-minus nila 170. So, ang babayaran mo na lang is 1,830, mga ganon. Pwede yung ganon. Ako kasi iniipon ko. Katulad nga yung last time, naka-ano tayo, no? Naka 800 pesos tayo na ipon. So, ipinagas na natin buo yun, yung 800. Yan, may ambulance, tabi muna tayo. Nanganganib na siguro yung sitwasyon nila, no? So, kailangan makarating na ng hospital. Yung hospital lang dito malapit sa pinagasolinahan natin. So, malapit-lapit na siya. So, ayun. See you sa susunod na vlog. Ang susunod na vlog na natin is yung magiging trip natin papunta sa isang bansa. Lalabas tayo ng Pilipinas. Sige po. Ingat po kayo palagi. Salamat po sa panonood ng vlog.